Welcome back to our channel. May panibagong malaking development sa larangan ng transportasyon at seguridad dito sa Pilipinas. Isang proyekto na hindi lang pang-ekonomiya, kundi posibleng maging backbone ng military logistics ng bansa. Ito ay ang planong freight dedicated railway na mag-uugnay sa Subic, Clark, Maynila, at Batangas, isang dual-use infrastructure para sa military at civilian purposes. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. June 2024, opisyal na pinirmahan ng US Trade and Development Agency, USTDA, at ng Department of Transportation, DOTR, ng Pilipinas ang isang napakahalagang kasunduan. Ang layunin nito, pondohan ng technical assistance para sa Subic-Clark-Manila-Batangas, SCMB, Railway Project. Ang pondong ito ay hindi pa construction, pero ito ang unang hakbang, feasibility studies, transport modeling, port rail integration, at legal framework development. Sabi nga ni dating DOTR Secretary Jaime Bautista, nagsimula na ang konsultasyon at paghahanda para sa aktwal na implementasyon. Ibig sabihin, nakafocus na tayo sa planning stage at tuloy-tuloy ang momentum. So ano nga ba ang SCMB Railway? Ito ay isang 250 km freight railway line. Hindi ito para sa pasahero kundi para sa kargamento, cargo, containers, at logistics supplies. Magsisimula ito sa Subic Freeport Zone, dadaan sa Clark International Airport, tatawid ng Metro Manila, at tatapos sa Port of Batangas. Bakit mahalaga ito? Dahil ito ang unang high-capacity logistics railway na mag-uugnay sa mga major seaports at airports sa Luzon. Kapag operational na ito, magiging mas mabilis ang galaw ng mga produkto, mula import-export containers hanggang relief goods at industrial equipment. Ngunit ang mas interesante dito ay ang dual-purpose role ng railway na ito. Habang ito ay nakadesign para sa logistics at economic growth, may malaking benepisyo rin ito sa national defense. Ang AFP ay matagal nang may problema sa land-based mobility. Mahirap maglipat ng tanks, armored vehicles, at mga supply gamit lang ang kalsada. Sa tulong ng SCMB Railway, posibleng gamitin ito ng military forces para mag-deploy ng personnel at equipment mula Subic papuntang Batangas, o kaya mula Clark papuntang Maynila, ng mas mabilis at mas ligtas. Halimbawa, kung may emergency sa West Philippine Sea, ang mga gamit mula Subic ay kayang dalhin sa Maynila or Batangas within hours, hindi days. Para sa mga curious, hindi ito kapareho ng North-South Commuter Railway, NSCR. Ang NSCR ay mostly elevated at for passengers. Pero ang SCMB ay mix ng at grade at elevated, design talaga for heavy freight. Mas wide ang tracks, mas matibay ang riles, at mas malalaki ang train sets, ideal for both containerized goods at military hardware. Hindi rin natin dapat kalimutan ang geopolitical context. Ang proyekto ay bahagi ng Economic Corridor Initiative na pinanggako ni President Joe Biden sa isang trilateral summit kasama ang Japan at Pilipinas noong April 2024. Kabilang ito sa strategic investments ng US sa Indo-Pacific, bilang suporta sa Pilipinas hindi lang economically, kundi sa usapin ng seguridad. Sa panahon na tumitindi ang tensyon sa South China Sea, mahalaga ang ganitong mga infrastructure na dual-use, civilian sa panahon ng katahimikan, at military asset kapag may krisis. Ang vision para sa SCMB ay hindi lang simple railway. Ito ang magiging spinal line ng logistics network ng Pilipinas. Posibleng madugtungan ito papuntang Nueva Ecija, Quezon, hanggang Bicol, at iba pang lugar na may access sa ports. Eventually, kaya nitong gawing mas centralized ang supply chain, mas mura ang transportation cost, at mas mabilis ang government response sa kalamidad o military conflict. Pero hindi lang ito tungkol sa transport at military readiness. Ang SCMB Railway ay may direct economic benefits para sa maraming Pilipino. Sa construction phase pa lang, inaasahan na itong lumikha ng libu-libong trabaho, mula sa engineering, heavy equipment operation, logistics support, hanggang sa project management. Lalo na sa mga rehiyon ng Central Luzon, Metro Manila, at Southern Tagalog,
Kung saan dadaan ang linya, malaki ang posibilidad na tumaas ang employment at income ng mga lokal na manggagawa. Bukod dito, ang mga industrial zones tulad ng Clark, Subic, at Batangas ay inaasahang makikinabang sa mas murang at mas mabilis na freight transport. Ibig sabihin, mas competitive ang exports ng Pilipinas, mas maraming investments ang papasok, at mas lalaki ang produksyon ng local industries. Ayon sa ilang eksperto, kapag operational na ang railway, pwede itong makatipid ng hanggang 40% sa logistics cost ng mga kumpanya. At kung mas mura ang cost ng negosyo, posibleng bumaba rin ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga imported goods, raw materials, at consumer products. Hindi rin natin dapat kalimutan ang environmental aspect. Dahil tren ito, mas mababa ang carbon emissions kumpara sa libu-libong trucks na dumadaan araw-araw sa mga highways ng Luzon. Ibig sabihin, may environmental sustainability benefit din ang proyekto, less traffic, less pollution, at mas ligtas sa daan. Sa mga shipper tulad ng Port of Manila, isa sa mga problema ay congestion. Ang SCMD ay maaaring magsilbing decongestion tool, kasi ang ibang cargo ay pwede nang i-direct sa Subic o Batangas, tapos i-distribute na lang via rail. Mas efficient ito kaysa ipila lahat sa Maynila, which takes time and causes delays. At ang pinakamalaking tanong, kaya ba natin itong panatilihin? Ang sagot, oo, kung magpapatuloy ang political will at transparency. Kung may proper maintenance plan, private sector partnership, at long-term vision, kayang-kaya itong gawing self-sustaining infrastructure na hindi aasa lang sa foreign aid habang buhay. At sa mas malawak na konteksto, ang mga ganitong proyekto ay bahagi ng nation building. Hindi lang ito tungkol sa tren, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sariling kapasidad para sa self-defense, economic independence, at disaster response. Habang umaasa tayo sa tulong ng mga kaalyado, kailangan din natin ng matibay na infrastruktura na sariling atin, pinapagana ng ating kaalaman, teknolohiya, at disiplina. Sa huli, ang tunay na kalayaan ay hindi lang nakukuha sa paninindigan, kundi sa kakayahang kumilos ng hindi umaasa sa iba. As of now, feasibility study pa lang ang covered ng USTDA grant. Pero ang pagkakaroon ng full technical plan ay magpapabilis ng access sa foreign funding, public-private partnerships, at potential joint ventures. May posibilidad rin na tulungan ito ng Japan o South Korea sa mismong construction, lalo't parehong bansa ay interesado sa stability ng Indo-Pacific supply routes. Sa mga darating na buwan, bantayan natin ang SCMB Railway Project. Ito ay hindi lamang transport project, isa itong strategic infrastructure na pwedeng maging game changer para sa ekonomiya, kaligtasan, at seguridad ng bansa. Ako si Your Channel Name, at patuloy tayong maghahatid ng updates tungkol sa mga ganitong usapin sa defense, security, at foreign investment sa Pilipinas. Don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits sa susunod